At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sabi sa ating unang balita dito ay XRP chart is showing a monster move up for the coming weeks. Ayan. Sa mundo ng cryptocurrency, ang pinakamalaking pagsabog ay madalas na nanggagaling sa pinakatahimik na sandali. Ngayon, isa pong malaking babala ang inilabas ng analyst na si Maxi. Ang XRP chart daw ay nagpapakita na ng isang monster move para sa mga susunod na linggo. Hindi lang ito basta hula dahil ang kasalukuyang setup ay tila isang deja vu na nangyari noong nakalipas na taong 2017, ang taon kung saan binago na XRP ang buhay ng maraming investors. Kaya handa na ba kayo sa posibleng pag-ulit ng kasaysayan? Ayan, hatiin po natin ang technicals. Ang focus po ni Maxi ay nasa 3-day time frame. Gamit po ang Bollinger Bands. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni XRP ay pumipit-pit o nakadikit po sa ibabang bahagi ng bands. Sa trading, kapag ang presyo ay nasa bottom boundary, matapos po ang mahabang consolidation, madalas itong sinyales ng volatility expansion. Maraming natatakot kapag nakikitang nasa ilalim ang presyo. Iniisip nila na baka tuluyan na itong bumagsak. Pero ayon sa analysis, ang positioning na ito ay hindi po random. Ito ay eksaktong kopya ng kondisyon bago naganap ang historic rally noong taong 2017. Kapag ang volatility ay sobrang baba na, ang susunod na galaw ay karaniwang isang marahas at mabilis na pag-akyat paitaas. Hindi po ito tungkol sa panandaliang rebound, kundi simula ng isang mas malawak na bullish phase. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang taong 2017? Noong panahong ito, dumaan din sa XRP sa price compression malapit po sa lower band. Matapos po ang ilang linggong pag-ipon ng lakas, bigla itong sumabog at naghatid ng exponential gains sa loob ng maikling panahon. Ang chart na ibinahagi ni Maxi ay nagpapakita ng dalawang magkatulad na yugto, ang 2017 cycle at ang 2026 market structure. Ang pagkakahawig ng dalawa ay nakakaalarma sa positibong paraan. Balikan po natin ang 3-day chart. Ayan, kung saan ay ginamit para makita ang malalaking structural shift. Hindi ang mga maliliit na ingay lang sa market. Ibig pong sabihin, ang signal na nakikita natin ngayon ay may mas malalim na basihan at mas matagal na impact sa magiging direksyon ng presyo sa mga darating na buwan. Sa kasalukuyang chart dito, makikita po natin na matapos ang mahabang panahon ng pag-sideways, sa XRP ay muling humahalik sa lower Bollinger Band. Ang analyst ay tiwala na ang chart ay nagluluto na ng isang higanting galaw. Ang ganitong klase ng compression ay parang isang pintuan na matagal na nakasara at unti-unting nabubura ang harang. Sa oras na bumitaw ang presyo paitaas, ang bilis ng pag-akyat ay maaring ikagulat ng marami. Habang ang karamihan ay nakatingin po sa ibang mga coins, si XRP ay tahimik na bumubuo ng pundasyon. Ang structural integrity ng chart sa ngayon ay nagpapatunay na ang mga bears o yung mga gustong pabagsakin ang presyo ay nawawalan na ng momentum. At ang mga bulls ay naghahanda na para sa expansion phase. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang history o kasaysayan ay hindi po palaging umuulit sa eksaktong paraan, pero madalas itong nagra-rhyme. Ang pagkakapareho ng nakalipas na taong 2017 setup at ng nakikita natin ngayong taong 2026 ay masyadong malinaw para baliwalain.
Sa tingin ko, ang market ay nasa dulo na ng kanyang pasensya. Ang monster move o halimaw na galaw na binabanggit dito ay hindi lang tungkol sa presyo, kundi tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa XRP ledger. Maaring magkaroon pa ng konting kaba sa mga susunod na araw habang nasa bottom band tayo. Pero para po sa mga nakakaintindi ng pattern, ito ang tinatawag na buying the fear. Kaya wag pong magpalinlang sa panandaliang katahimikan dahil ang mga ganitong setup ang karaniwang nagpapabago sa portfolio natin bilang mga seryosong holder. Kaya ang tanong, handa ka na ba kapag bumukas na ang pinto? At ayan, sabi naman sa ating sunod na balita dito, most speculative XRP traders are officially wiped out. Here's what happened. Minsan ang pinaka-importanting balita sa crypto ay hindi ang pag-akyat ng presyo, kundi ang paglilinis ng market. Ngayon, isa pong malaking kaganapan ang yumanig sa XRP derivatives market. Ayon po sa analyst na si Steph is Crypto, ang mga speculative traders ay opisyal ng wipe out. Habang marami ang natatakot sa sariling collapse para sa mga long-term holders, ito, para po pala sa mga natatakot sa salitang collapse. Ayan, para sa mga long-term holders, ito po ay maaring ang hudyat ng isang mas matibay at mas healthy na market structure. Kaya pag-usapan po natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbagsak ng leverage at kung bakit ito ang great reset na kailangan ni XRP. At ayan mga crypto, pag-usapan po natin ang data. Ang tinatawag na Estimated Leverage Ratio o ELR dito kay Binance. Yan, para po kay XRP ay bumagsak ito sa 0.16 na value. Para mabigyan po kayo ng context, noong kalagitnaan po ng nakalipas na taong 2025, habang sa XRP ay nasa peak nito na malapit po sa $3.65, ang leverage ratio ay nasa mahigit 0.60. Ibig sabihin, mahigit 70% or more than 70% ang ibinagsak ng speculative interest sa market. Ngayon ay bakit nga ba mahalaga ang numerong ito? Kapag mataas po kasi ang leverage, ang market ay nagiging fragile. Isang kumpas lang ng presyo pababa, nagkakaroon ng chain reaction ng liquidations o yung mga sapilitang pag-close ng position dahil po sa hiram or borrowed na pera. Yan. Pero sa 0.16 level, sa XRP ay bumalik po sa level na huling nakita noong nagsisimula pa lang ang 2025 rally. Ang mga high-risk players ay wala na po sa eksena at ang natira na lang sa market ay ang mga seryosong holders. Ngayon ay ano naman ang implikasyon nito sa presyo? Simple lamang po mga ka-crypto. Kapag mababa ang leverage, ang galaw ng presyo ay hindi na dinidikta ng mga short-term bets o sugal. Sa halip, ang presyo ay mas nakadepende na sa spot market o yung mga totoong bumibili at nagtatago ng asset. Ngayon, ang paglilinis na ito ay nag-aalis po ng tinatawag na derivatives pressure. Dahil wala nang masyadong overextended positions na pwedeng i-target ng mga whales para i-liquidate, nababawasan ang tsansa ng mga biglaang flush crashes. Ang kasalukuyang environment ng XRP ay mas stable na ngayon kumpara noong overheated pa ang market. Ang fragility ay napalitan na po ng solidity. Ito ang phase kung saan ang market ay nagre-recalibrate para sa susunod na malaking galaw. Ngayon kung titignan po natin ang kasaysayan, ang mga leverage floors na ganito kababa ay madalas na nangunguna sa mga malalaking upward expansions.
Nitong nakalipas po na taong 2025, bago pumalo sa XRP sa presyong $3.65, nakita rin natin ang ganitong klasing deleveraging event. Sa kasalukuyan, habang sa XRP ay naglalaro sa paligid ng $1.39, ang buong mundo ng crypto ay nakatutok sa support zone na $1.30 hanggang $1.35. Ang mahalagang tandaan po natin ay ito. Ang paghawak po sa support zone na ito habang mababa ang leverage ay isang napakalakas na bullish indicator. Pinapakita nito na ang structural bottom ay nabubuo na. Wala ng mga speculators na magpapabigat sa pag-akyat po ng presyo. Ang market ay mas magaan na ngayon at handa ng sumunod sa tunay na demand ng network. At ayan, narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Ang wiping out ng mga speculative traders ay masakit para sa mga natalo. Pero ito ay isang necessary evil para sa kalusugan ng XRP. Ang market ay parang isang kagubatan. Kailangan minsan ng sunog para maalis ang mga tuyong damo at magbigay daan sa bagong tubo ng mga halaman. Sa tingin ko, ang pagbaba ng leverage sa 0.16 ay ang pinaka-bullish na balitang narinig natin ngayon. Ibig sabihin nito, ang susunod na pag-akyat ng XRP ay hindi na dahil sa hype o utang, kundi dahil sa totoong value at adoption. Kung ikaw po ay isang holder, ang panahong ito ng katahimikan at mababang volatility ay ang pagkakataon para mag-obserba ng maigi. Ang tunay na rally ay nagsisimula kapag ang lahat ay sumuko na at mukhang marami na nga ang sumuko. At ayan ang sabi naman sa ating sunod na balita dito ay analyst to XRP holders. We are heading straight into a potential breakout. Here's the signal. Ayan. Minsan ang pinakamaingay na galaw sa crypto ay nagsisimula sa pinakatahimik na sandali. Ngayon, sa XRP ay nasa gitna ng isang critical na technical moment. Matapos po ang mahabang panahon ng consolidation o pag-ipit ng presyo, mukhang handa na itong basagin ang resistance na nagpigil dito ng matagal. Ang tanong po ng lahat, handa na ba ang mga holders para sa isang explosive na galaw? Isang kilalang analyst ang naglabas ng kanyang personal indicator na kasalukuyang nag-aapoy sa daily time frame. At ayan, sa XRP po ay umakyat na ng 5.37%. Isang malinaw na sinyalis na bumabalik na po ang lakas ng mga bulls. Pero ayon po sa analyst na si Arthur, hindi sapat ang basta pagtaas lang ng presyo. Binabantayan po niya ang kanyang personal indicator, ang kanyang personal indicator sa kasaysayan ni XRP. Yan, sa tuwing nagbe-breakout ito sa upside sa daily time frame, laging sumusunod ang isang napakalakas na pasabog ng presyo. At ayan po ang kanyang binahaging chart dito. Maraming retail traders ang agad na tumatalon kapag nakakakita ng 5% na pagtaas. Pero ang mga pro traders ay naghihintay po ng kumpirmasyon. Ang market ay kasalukuyang nasa compression phase, parang isang bakal na unti-unting pinipit. Yan. At alam nating lahat na kapag ang presyo ay nakawala sa ganitong ka-tight, kahigpit na range, ang resulta ay madalas na isang mabilis at marahas na pag-akyat. Ngayon ay dito po tayo sa pinaka-importanting bahagi ng analysis na ito. Binigyang diin ni Arthur na kailangan natin ng isang strong daily close sa itaas ng resistance level. Bakit daily time frame? Dahil ang higher time frames ay mas may bigat at mas nagpapakita ng tunay na consensus ng buong market.
Ang mga intraday spikes o yung mga biglang taas at baba sa loob ng ilang oras ay pwedeng maging fake out lamang. Kapag ang daily candle ay nagsara sa itaas ng resistance, ibig sabihin nito ay tuluyan ng na-absorb ng mga buyers ang lahat ng selling pressure. Ito po ang hudyat na hinihintay ng mga algorithmic traders at breakout strategies para pumasok ng maramihan. Kung walang solid daily close, ang lahat ng ito ay mananatiling potential pa lamang at pwedeng mauwi sa mabilis na pullback. Ngayon, ang psychology po sa likod nito ay simple lamang. Kapag nabasag po ang resistance ng may conviction, ang mga nag-aabang sa gilid o yung mga sideline traders ay biglang magkakandara pa para mabili. Kasabay nito, ang mga short sellers o yung mga tumaya na babagsak sa XRP ay mapipilitang isara ang kanilang mga positions na lalong magtutulak sa presyo pa itaas. Ito po ang kombinasyon na nagiging mitsa ng sinasabing explosive expansions. Ngunit kailangan po natin na maging alerto. Kapag ang presyo ay tumaas, pero biglang bumagsak bago matapos po ang araw, ang mga sellers ang muling kukuha ng kontrol. Kaya naman ang bawat mata ay nakatitig sa closing bell ng daily candle. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Sa XRP ay matagal nang naghihintay ng tamang momentum at ang signal ni Arthur ay isang paalala na ang disiplina ay mas mahalaga kaysa sa hype. Ang 5.37% na gain ay magandang simula, pero ang tunay na laban ay nasa daily close. Sa tingin ko, ang kasalukuyang market structure ay pabor sa mga bulls dahil sa tagal ng panahon na inilaan sa consolidation. Ang bawat breakout ay nangangailangan po ng validation at ang validation na ito ang siyang maghihiwalay sa mga lucky traders, sa mga strategic investors. Kaya huwag magmadali, hintayin ang kumpirmasyon at tandaan na sa crypto ang huling sandali ng araw ang madalas na nagpapasya sa susunod na malaking kabanata. At eto naman ang ating sunod na matinding balita dito. Sabi rito, XRP ETF inflows collapse 93% as price capitulates. Matapos po ang ilang buwan ng matinding hype at tagumpay, tila nakaharap sa isang malaking hamon ang XRP ecosystem ngayon. Ang balitang yumanig sa market, ang inflows para sa mga XRP ETF ay biglang bumagsak ng 73%, 93%. Marami ang nagtatanong kung ito na ba ang katapusan ng institutional interest o isa lang itong pansamantalang pagtigil bago ang susunod na malaking galaw. Kaya pag-uusapan po natin ang data sa likod ng pagbagsak na ito at kung ano ang epekto nito sa presyo ng XRP na kasalukuyang sumasa ilalim sa matinding pressure. At ayan, balikan muna natin kung paano tayo humantong dito. Nitong nakalipas po na November 2025, naging usap-usapan ang launching ng mga spot XRP ETF sa Amerika. Ang mga dambuhalawang issuers tulad po ng Canary Capital, Bitwise, Franklin Templeton, Grayscale at saka 21 Shares ay pumasok sa market na may dalang malaking pangako. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang assets under management o AUM ng mga fund na ito ay lumampas agad sa $1 billion. Noong mga panahong ito, halos araw-araw ay may pumapasok na bagong kapital. Ang mga ETF na ito ang nagsilbing tulay para sa mga institution na makabili ng XRP nang hindi direktang humahawak ng tokens, na nagresulta sa pagbaba ng circulating supply sa market. Tuloy-tuloy ang momentum na ito hanggang noong simula ng February
2026, kung saan ang tiwala ng mga investors ay nasa peak level pa. Ngunit, ang bawat pag-akyat ay may kasunod na pag-adjust. Ayon po sa crypto pundit dito na si Whale Fad, ang dating malakas na daloy ng pera ay biglang natuyo. Ang 93% collapse sa ETF inflows ay direktang sumabay sa tinatawag nating pre-capitulation ni XRP. Ibig pong sabihin, habang bumabagsak ang presyo ng token, tila naging maingat at nag-pause muna ang mga malalaking institution sa kanilang accumulation. Ngayon, mahalaga pong maunawaan natin na ang ganitong klaseng slowdown ay karaniwang nakikita sa mga bagong investment products matapos po ang isang rapid growth phase. Ang mga market participants ay kasalukuyang nag-o-observe. Nag-o-observe muna kung saan hahantong ang price action bago po muling magpasok ng bilyong-bilyong dolyar. Ang momentum na nakita natin noong huling bahagi ng taong 2025 ay nagpapakita na ang demand ay nandoon. Pero sa ngayon, ang takot po sa market ang pansamantalang nananaig. Ayan, kahit may ganitong matinding pagbaba po sa inflows, hindi dapat kalimutan ang pundasyon na itinayo simula noong nakaraang taon. Ang pagkakaroon ng mga regulated ETF products ay nagbibigay ng durable base para kay XRP. Sa oras na mag-stabilize po ang presyo, ang mga pondo ay handa na pong muling bumili sa ilalim ng isang regulated na framework. Ang kasalukuyang pag-atras ng mga investors ay hindi itinuturing na structural issue. Ibig sabihin, hindi po sira ang system o ang demand, kundi ito ay bahagi lamang ng market cycle. Napatunayan na ng mga XRP ETF na kaya nitong humatak ng bilyong-bilyong halaga at ang familiarity ng mga institution sa produktong ito ang magiging susi sa mabilis na recovery kapag bumalik na ang bullish sentiment sa crypto market. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Sa aking pananaw, ang 93% drop sa inflows ay isang sanity check para sa market. Masyadong naging mabilis ang pag-akyat noong nakaraang taon at kailangan ng market na huminga. Ang capitulation na nakikita natin sa presyo ay madalas na hudyat ng paglilinis ng mga speculative buyers para palitan ng mga long-term holders. Ang katotohanan na ang mga malalaking issuers ay hindi umaalis sa market ay isang positibong sinyales. Sa halip na matakot sa pagbaba ng volume, ito ang oras para masusing pag-aralan ang galaw ng mga whales. Ang institutional accumulation ay hindi natatapos sa isang gabi. Ito ay isang marathon. Ang kasalukuyang slowdown ay pagkakataon lamang para sa susunod na entry ng mga matatalinong kapitalista or smart capitalist. At ayan, narito na po ang ating panghuling matinding balita tungkol kay XRP. Sabi rito, analyst fills in the calendar for XRP price for the rest of 2026. Ayan, naranasan nyo na bang magkaroon ng cheat sheet para sa presyo ng crypto sa loob ng isang buong taon? Ngayon, naging mainit po ang usapan sa community matapos pong ilabas ng crypto commentator na si Steph is Crypto ang isang detalyadong XRP price calendar. Mula po sa mababang simula ngayong unang quarter, mayroon itong sinusunod na roadmap na posibleng magdala kay XRP sa mga level na hindi pa natin nakikita dati. Kaya pag-uusapan po natin ang monthly projection na ito para malaman kung ano ang dapat asahan hanggang sa pagsasara o pagtatapos ng taong ito. Ayan, balikan muna natin ang naging takbo ng nakaraang buwan. Ang calendar
ay nagsimula po sa January sa halagang $1.64 na sinundan ng isang dip ngayong February sa halagang $1.33. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami ang nag-aabang kung kailan ba talaga ang simula ng pag-akyat. Kadalasan, ang mga early dips na gaya nito ang ginagamit na pundasyon para sa mas malaking expansion. Ayon po sa calendar ni Steph, ang rebound ay magsisimula na sa susunod na buwan. Mula po sa $1.33 ngayong February, ang projection para sa March ay agad na tatalon sa $2.83. Ibig pong sabihin, ang transition mula first quarter patungong second quarter ang magiging mitsa ng inaasang pagbabago sa trend. Ngayon, dito na magsisimula ang maging consistent. Yan, dito na po magsisimula na maging consistent ang pag-akyat. Ang calendar ay nagpapakita ng structured growth sa April. Buwan po ng April sa presyong $4.33. Yan, sa May naman ay nasa $5.83. At pagsapit po ng buwan ng June ay aabot na ito sa $7.33. Pansinin po ninyo ang pattern. Ito ay isang kontroladong pag-angat na may dagdag na mahigit $1 kada buwan. Pagpasok po ng July, ang target ay nasa $8.83. At sa August, dito na tayo opisyal na papasok sa double digits sa halagang $10.33. Ang ganitong uri ng galaw ay nagpapakita ng sustained bullish momentum. Sa halip na bigla ang spike na mabilis ding babagsak, ang calendar na ito ay nagmumungkahi ng unti-unti pero siguradong pag-akyat ng valuation ng XRP habang lumalalim ang taon. Para naman po sa huling bahagi ng taong ito, 2026, lalong magiging agresibo ang numerong inilabas dito. Mula po sa $11.83 ng September, aakyat ito sa $13.33 ng October at saka $14.83 sa November. At para sa grand finale ng taon, ang December projection ay nakatutok sa $16.33. Ayan, ang kabuang percentage increase mula sa low ng February hanggang December ay tunay na kahanga-hanga. Bagamat walang kasamang detalyadong technical chart, ang tweet rito ni Steph, ang visual presentation ng isang steady monthly structure ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga holders na ang taong ito, 2026, ay maaring maging taon ni XRP. Ito po ay isang numerical pathway na nagpapakita ng tiwala sa long-term adoption at market depth ng asset. At ayan, narito na po ang aking opinion tungkol dito. Sa aking pananaw, ang ganitong klaseng price calendar ay nagsisilbing gabay para sa mga taong gustong makita ang bigger picture. Mahirap talagang hulaan ang saktong sentimo, pero ang malagang mensahe rito ay ang direksyon ng trend. Ang crypto market ay madalas gumagalaw sa cycles. At kung ang 2026 nga ang magiging breakout year, ang pagkakaroon ng ganitong klaseng monthly targets ay makakatulong para hindi tayo madaling magpanik sa mga panandaliang galaw ng market. Ang $16.33 sa December ay isang matapang na target. Pero sa crypto, natutunan nating huwag na huwag magsasabing imposible. Ang mahalaga ay ang disiplina na manatili po sa plano habang binabaybay natin ang mga susunod na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.